Yo, isang mapagpalang araw pong muli mga kahaldot. Welcome sa akin channel. Kumusta po kayo? Salamat tayo lagi kay Lord sa ating mga araw-araw na ginagawa. Tara guys, sa araw ito puntahan natin ang aking video. Hello! Yon, good morning po mga karot. Nandito nga tayo sa ating job site at ipakikita ko naman sa inyo ang napakahalaga na ating ginagawa, lalong-lalo na dito sa ating slab. Ay nagkakaroon po tayo ng construction dyan. Lahat ng slab, lalong-lalo na sa mga long span, kailangan po tayo may mga construction joint. At ito nga, dito sa area ito, meron kaming construction joint dito guys. Itingnan nyo guys ang ating mga materialis na kailangang ilagay sa construction joint. Ngayon guys, tulad nito meron tayong pillar board na inilagay. At dito sa ating dowels, ayan ang dowels natin, meron tayong pipe. Nilagyan natin ng pipe ang dowels natin. At ipakikita ko nyo sa gawing unahan ang ating dowels. And guys, so tingnan ninyo, ayan, hanggang doon. Yan, all the way yan. At ito nga, dito sa area na ito guys, ang ginamit natin na ating bakal dito ay 20 mm bars. At meron tayong haba na 80 cm. At ito guys, yan, nilalagyan po natin yan ng, kailangan natin ng grease. At gumamit po tayo ng grease gun. Ayan po ang ating grease gun. Ayan, at inilalagay po natin dito sa pipe. Katulad nitong ginagawa niya. At yan nga po ang paraan ng paglalagay ng grease sa ating pipe. Kailangan nakapasok sa loob, kaya po ginamitan natin ng grease gun. Ayan. At itong lubricant na ito ay ang purpose niyan ay para sa movement ng ating slab. Yung joint niya ay hindi naka-fix. Yan po ang purpose niya ng ating mga construction na dowels na inilalagay na merong lubricant. Ayan guys, para maluwan sa katrabaho. Minsan ginagamitan natin yung plug, yung pipe na yan, kaso wala po tayong available na plug, kaya plastic ang ating inilagay na masking tape. Ayan, plastic tape po yan para hindi lalabas. May pressure po yan pagka pinasok natin, sinalpak natin sa pipe ay tinutulak ng grease, kaya kailangang maigpit ang taklob niyan sa dulo para hindi lumabas yung grasa. At kaya ang ating pipe na yan ay hindi basta-basta mabubunot. Ganyan po ang paglalagay niyan, ipinapasok lang yan. Dapat hawak mo yung dulo at paikot-ikutin para pumasok, dahil napuslit po yung grasa niyan, malakas. Kasi halos kalahati ang nakalagay na grasa niyan para maganda ang lubricant ng ating dowel. Ayan po, wala pong connecting ang concrete niyan, walang connection, kaya magkaroon man ng movement, hindi po maapektuhan, hindi magkakaroon ng lamat ang ating mga simento. Kasi ito nga ay long span at malaki ang wide nito, kaya nilalagyan po natin ng required na material. Ayan po, lahidan mo rin ng yung mga puno para siguradong mayroong grasang pumasok sa buong steel bar. Yan guys, at pasensya na po sa akin salita dahil medyo malat po tayo. Yan, tuloy po tayo sa panonood.
At ito naman ang paglalagay ng pillar board. Kailan sukat na sukat yan at may level po yan. Kasi dyan po ang kalibil ng ating simento. At siyempre gamitan din natin ang drill machine para maipako natin ang husay. Yung pako po niyan, mayroon pong washer. Tingnan niyo po yan at mayroon pong washer ang ating pako. Ganyan lang po kasimple ang paglalagay ng pillar board. Pero kung hindi natin alam at hindi natin trabaho yan, mahihirapan po tayo sa mga diskarte kung paano palalapatin yan. Kaya dapat ang gagawa nito ay maalam sa sukat at maalam siyempre dumiskarte. Ayan, katulad ng ating karpinterong ito, bagamat ito ay bago, pero may idea siya kung paano natin pagkabitin ng ganitong mga materyales. Ayan, pero mayroon din po yung katulong sa inyo guys. So, ginamitan natin ang butas kasi matigas ang simento, mahirap pukpukin. Ayan. At yun nga mga karoon ng pagkakabit ng pillar board. Ayan. Dapat nakapako, nakabutas para mas maganda kapit na kapit. Ayun. Rabi touch plastic. ठीक है रखना लैंड पे एक बात ना ये जल्दी आ जाए At ganyan guys, kailangan po nating lagyan ng magandang pagkakapako yan para hindi nakaawang ang ating pillar board. Ayan po, at pagkatapos po ng konkreto yan, maglakaragay po tayo dyan ng silicone. Ayan guys, tuloy po tayo sa panonood ng ating video. More moments later. At ito naman po ang ating line joint. Mayroon din po tayo ditong dowels. Ayan. Kasi ang ating bakal ay hindi continuous. Kailangan pong may mga line joint ito dahil long span. Kasi pagka wala pong line joint yan, tsak, magkakaroon ng mga crack na pangyayari. Kaya po nilalagyan natin ng line joint or mayroon din po tayong socket joint. At iba pa rin po yung construction joint. Pero meron po yung pare-parehas lang po ang bakal niya. Ang pagkakaiba po ng line joint sa construction joint, ang construction joint ay merong pillar board, subalit itong line joint natin ay dowels lamang. At yung dowels sa construction joint, sa nakita po ninyo, yan po ay lalagyan natin ng pipe. Ayan po, at tuloy-tuloy po tayo sa panunood nitong aking video. Pero mga kasero,
At yun nga bagad, maraming salamat po sa inyong panonood. Yan po ang ating gawain sa construction dyan. Ang dowels, ang pillar board kung paano natin ikinakabit. At pagkatapos ng buhos niyan, siyempre, lalagyan po natin yan ng silicone sa pagitan ng construction ng simento. Yan po at maraming salamat po muli sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang. Ayan, bye-bye.